We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Lunes. Humigit kumulang 2 tonelada o mahigit 13.3 billion pesos na halaga ng hinihinalang shabu nasabat sa checkpoint sa Litagtag, Batangas. Ilang transport groups sa Batangas hindi makikilahok sa 2 araw na tigil pasada ng Piston at Manibela. Dalawang mangingisda na iligtas matapos lumubog ang kanilang bangka sa dagat na sakop ng Lubang Occidental, Mindoro. Naagnas sa bangkay ng hindi pa nakikilalang lalaki na tagpuan sa Dalampasigan sa Real, Quezon. At ilang residenteng nakatirang malapit sa Bulkang Taal nangangamba sa nitalang aktibidad ng bulkan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Nasabat sa isang checkpoint sa Litagtag, Batangas kaninang umaga ang humigit kumulang 2 tonelada ng hinihinalang shabu. Katumbas yan ng tinatayang nasa 13.3 billion pesos. Hindi patiyak ng otoridad kung saan i-deliver ng nahuling sospek ang mga nakumpiskang hinihinalang shabu. Ang detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lamang. Samantala sa ibang balita, hindi makikilahok ang ilang transport group sa Batangas sa 2 araw na tigil pasada ng Piston at Manibela ngayong araw at bukas. Ang mga tsuper naman nalalahok sa transport strike, iisyuhan ng show cause order ayon sa LTFRB. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, mas mahalaga ang kita. Yan ang sentimiento ng ilan sa mga traditional jeepney drivers na nakapanayam natin kanina, kaya hindi na sila sumama sa tigil pasada. Kasapi na sa isang kooperatiba ang minamanehong traditional jeepney Mang Oligario ng Batangas City. 15 taon na siyang tsuper at napakonsolidate na rin niya ang minamanehong jeep sa takot na hindi makabiyahe at ma-renew ang prangkisa. Ngayong 15 araw na lang bago ang napipintong huling araw ng jeepney consolidation, wala na raw dahilan pa para makilahok sa mga tigil pasada ng ilang grupo. Kabilang si Mang Oligario sa miyembro ng Batangas Transport Cooperative o Batrasco na hindi nakiisa sa malawakang tigil pasada ng Piston at Manibela. Wala pong ibinigay na go signal yung aming kooperatiba na sumama kami. Pinili rin ng jeepney driver na si Edwin na mamasada ngayong araw. Ito lang daw kasi ang pinagkukuhanan nila para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Pag kami sumama sa strike, hindi rin hukakain ng aming pamilya. Kung talagang kailangan, ay di po kami liliban muna ng pagkain. Doon po kami talaga umaasa sa araw-araw. Yun ang totoo, ma'am. Tulad nga kanina, ma'am, hindi pa nga nabiyahe. Pagdating ng aking eskwela, kailangan ng pera, yun, kaya hindi pwede tumigil talaga, ma'am. Nakapagpa-consolidate na rin ang minamanehong jeep si Efren para masiguradong diretso ang kanyang pamamasada. Siyempre, yun ng LTFRB yun Kaya kailangan sumali kami doon. Una nang kinumpirma ng grupong Piston at Manibela noong nakaraang linggo ang kanilang pagsasagawa ng 2 araw na tigil pasada ngayong araw hanggang bukas bilang pagtutol sa deadline ng PUV consolidation sa April 30. Kasunod ito ng anunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hanggang April 30 na lamang ang PUV consolidation at wala na itong extension. Mahigpit naman ang pagbabantay ng LTFRB-4A sa mga tsuper na makikilahok sa nationwide transport strike. Kung mapapatunayan na sila ay nag-participate sa strike o tigil pasada, ang magiging kaparusahan nito ay ang revocation o cancellation ng kanilang prangkisa. Yan naman ay dadaan sa proseso. Talagang ayaw nila nung mag-consolidate kasi unang-una, ang ayaw nila ay i-give up yung prangkisang kanilang nasa pangalan nila. Maraming beses na tayo nag-usap dito sa Kongreso. Hindi pa rin talaga magkasalubong yung gusto mangyari ng programa ng gobyerno at saka yung
gusto ng bawat isa. Pagtitiyak naman ng LTFRB-4A na hindi agaran ang jeepney phase-out. Dapat, bago ma-phase out yan o matanggal, dapat may katapat mo ng modernized unit. So, sabi ko nga ulit, kung 5 lang muna yung kaya nyong i-loan from the government, yung kaya nyong bayaran, yung paying capacity ng kooperatiba nyo, 5 lang muna. So, yung magiging kakulangan, yun muna ang gagamitin, yung mga traditional jeepney muna na member ng kooperatiba. Ace, ayon sa LTFRB-4A, bukas ang kanilang opisina simula Lunes hanggang Sabado para sa mga nais pang humabol na magpa-consolidate at mga nais makipagtulong sa Regional Director ng ahensya. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Para sa mga motorista, nakatakdang ipatupad ang ikatlong sunod na oil price hike bukas, April 16. Posibleng tumaas ng 40 centavos ang kada litro ng gasolina. 95 centavos naman ang posibleng dagdag singil sa kada litro ng diesel, habang 85 centavos kada litro naman ang posibleng dagdag sa kerosene. Nauna nang sinabi ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy na epekto ng paggalaw sa presyo ng langis ang tensyon sa Gaza Strip. Nananatiling mataas ang heat index o damang init ngayong araw sa malaking bahagi ng Calabarzon, batayan sa tala ng DOST Pag-asa. Sa forecast ng ahensya, mainit at malinsangang panahon ang nararamdaman sa Tayabas City, Quezon. Sangli Point, Cavite, Tanawan City, Batangas at Alabat, Quezon, naaabot sa 40 degrees Celsius. Ang heat index ay ang init ng panahon na nararamdaman ng tao na maaaring magdulot ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Kung maaari, iwasan ang mga outdoor activities o ang labis na paglalagi sa labas ng bahay o opisina mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Nawawala sa bansa ang 450,000 tonelada ng palay kada taon ayon sa Department of Agriculture. Nakikita namang solusyon ang pagtatayo ng post-harvest facilities para walang masayang na produksyon ayon sa DA. Naritong report ni Hazel Alviar. 12 to 15% o katumbas ang 450,000 toneladang palay ang nawawala o nasasayang sa bansa kada taon ayon kay Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Bagay na malaking kawalan daw para sa mga magsasaka. Nakabilad lang sa kalye, pag dinadaanan ng sasakyan, nasisira eh. Diba? So maraming wastage doon eh. Pagpapatayo ng mga post-harvest facility ang nakikitang solusyon dito ni Laurel. Tinatayang 93 billion pesos ang kailangan sa susunod na 3 taon sa pagpapatayo ng post-harvest facilities upang makatipid ng 10.7 billion pesos taon-taon sa mga umano'y nasasayang na palay at mais. Sa pamamagitan raw nito ay mas mapaparami ang produksyon sa agrikultura. Pero bukod pa rito, kailangang bigyan pansin pa rin daw ang iba pang mga pangangailangan ng mga magsasaka. Kung pwede pa, yung ibang pera, ibili ng fertilizer na para ibigay for increased production. Irrigation, yes, plus small water impounding and solar powered irrigation. Bukod dito, tututukan din umano ng ahensya ang pagsusulong ng ilang mga batas at regulasyon na magbibigay daan para sa mas mahusay na pagtugon sa mga hamon na kinahaharap ng sektor ng agrikultura. Kasama si Buhay Adanti Jr., Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Lipas City, Batangas mamayang alas 10 ng gabi, April 15, hanggang bukas alas 6 ng umaga, April 16. At alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon bukas, araw ng Martes, bunsod ng paglilipat at pagpapalit ng mga insulator at nabubulok na poste kalinsabay ang paglilipat ng mga feeder at clearing ng primary lines. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nakapagtala na naman ng isang phreatic eruption ng FIVOC sa Bulkang Taal nitong Sabado, April 13. Ang detalye sa report ni Denise Abante.
Bahagyang makapal na usok ang namataan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa Bulkang Taal magtatanghali noong Sabado sa bahagi ng Barangay Bañadero, Tanawan City, Batangas. Mabilis din itong nawala. Kalmado at maaliwalas na panahon din ang naranasan. Ayon sa FIVOX, nakapagtala sila ng isang phreatic eruption sa Bulkang Taal umaga nitong Sabado. Tumagal ito ng 4 na minuto at may taas na 600 metro. Mas mababa ito kumpara sa 5 phreatic eruptions na naitala sa bulkan noong Biyernes. Sabi ng FIVOX, normal na aktibidad ito para sa isang active volcano gaya ng Bulkang Taal. Meron tayong mga hot gases kasi when usually water coming into contact with any hot material. So meron tayong mga volcanic gases coming into contact with water. So if we notice marami tayong sulfur dioxide for the past month, itong bigasing coming into contact with water, ito yung nakapag-produce ng phreatic eruption natin. Bagamat may napabalitang pagpusngat ng usok mula sa bulkan, napiling bumisita rito ng ilang school heads mula sa Bohol at Cebu para masilayan ang Bulkang Taal. Wala namang nakita na nakakaligalig. Tahimik siya, kalmado. We will be praying for that na wala talagang mangyayaring activity. Kalmado lang siya. Kalma lang siya dyan. Dyan lang siya. Ang ilang residente sa Talisay, Batangas, hindi raw nangamba sa naging aktibidad ng Bulkang Taal. Para sa Boatman na si Lance, sanay na raw sila sa mga aktibidad ng bulkan. Kami po dito na residente po ng Talisay ay baliwala na po, hindi na po masyado po nag-aalala. Gawa po ng normal na po sa amin na nakikita, lalo na po yung every morning po na nausok po talaga siya. Kasi halos araw-araw naman po nangyayari naman po yun dito na may pag-usok po siya. Pero ang 58 anyos na si Eva, bagamat sanay na, hindi pa rin niya maiwasang mangamba. Pag-iingat na lang daw at pananalig sa Diyos ang lagi niyang sandalan. Siyempre hindi man maiwasan na ikaw magkaroon ng kaba. Kaya lang talagang umaasa talaga ako sa Panginoon Diyos na maulit man ay naniniwala po ako na hindi pababayaan ng Panginoon. Naging normal lang ho, ma'am. Palibasa nga talagang nasa tabi pang dagat, laging nakikita ho na umuusok. Kung ang iba parang gulat sa usok, ay kami ho ay hindi na, sanay na. Ayon naman sa FIVOX, hindi naman ito nakakabahala kasi yung mga phreatic eruptions usually confined to sa Taal Volcano Island. As long as yung mga tao huwag pumunta, mag-venture inside the Taal Volcano Island, I think it's still safe. Nakataas pa rin sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal at mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpunta sa Taal Volcano Island na deklaradong Permanent Danger Zone. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nailigtas ang 2 mangingisda matapos lumubog ang kanilang bangka sa dagat na sakop ng Lubang Occidental, Mindoro. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Dini kayo, sigilid. Nasagip ang 2 mangingisda alas 8 ng umaga nitong Sabado matapos mabutas at bahagyang lumubog ang sinasakyang bangka sa karagatang sakop ng Cabra Island sa Lubang Occidental, Mindoro. Ang nakita po nating dahilan, base po dun sa report ni Sir Joel, sila po ay aksidenteng natamaan ng lumari na isda na nagresulta po ng kanila pong pagka-half-submerge. Ito po ay nabutas, kaya po na-half-submerge po sila. Agad naman daw nakatawag ng tulong sa otoridad ang isa sa mga lulan ng bangka. Rumesponde sa lugar ang ilang tauhan ng MDRRMO at Coast Guard Lubang. Ang lumubog na bangka, hinila rin gamit ang rescue boat ng PCG. Dinala naman ang mga mangingisda sa isang klinik upang matingnan ang kondisyon. Nakauwi na rin ang mga mangingisda sa kani-kanilang tahanan. Sinisika pa silang mahinga ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Abiso naman ang otoridad sa mga maglalayag. Pinapaalala po natin sa ating mga kababayan na mangingisda na kung po pwede ay may mga kasama po sila palagi. At the same time, meron po silang marine band radio or cellphone para in case of emergency, madali po silang makatawag at masaklolohan po natin. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pagpapasinaya sa bagong manufacturing facility sa Tanawan City, Batangas. Ang naturang pasilidad, malaking tulong daw sa ekonomiya ayon sa Department of Agriculture. Alamin yan sa report ni Hazel Alviar.
Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pagpapasinaya sa bagong manufacturing facility sa Tanawan City, Batangas ngayong araw, April 15. Matapos nito, umikot din siya sa loob ng planta. Magiging malaking tulong raw ito sa ekonomiya, hindi lang sa lalawigan kundi sa bansa. Napapanatili rin daw kasi nitong buhay ang tobacco industry ayon kay Department of Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr. The Department of Agriculture in particular is thankful to PMI and PMFTC for helping keep our tobacco industry alive. Given the significant decrease in local tobacco production, I understand that the local leaf is being considered for inclusion in the production of smoke-free products, including heated tobacco sticks in the new manufacturing lines. I am confident that our local tobacco leaf will be able to meet this new demand. Well, I think it's a great news not only for the smokers that we opening that plant, but also for the tobacco growers in Philippines. Ipinasilip din ang kanilang scale model na state-of-the-art facility. Aabot sa 1.1 hectare ang planta kung saan malaking oportunidad rin daw ito sa local employment. Pinasalamatan ni Laurel ang kumpanya na piniling sa bansa patuloy na mamuhunan sa kabila ng umano'y economic challenges. Our government has always recognized PMFTC's substantial contribution to the Philippine economy and society, providing employment to about 4,500 Filipinos, ensuring the livelihood of our tobacco farmers with their tobacco leaf purchases, averaging about 1.8 billion pesos annually. Kasama si Buhay Adante Jr., Hazel Alvion, Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod. Assistant Publicity Manager for Entertainment, Entertainment Publicity Manager, Corporate Strategic Planning Manager, Research Manager, Research Analyst, Auditor, Junior Accountant, Production Cost Analyst, Production Coordinator, Program Administrator, Publicity Writer, at iba pang makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nasabat ang nasa humigit kumulang 2 tonelada ng hinihinalang shabu sa checkpoint sa Litagtag, Batangas. Ang sospek arestado. Para sa detalye, nakatutok live si Denise Abante. Denise. Sa ngayon, blanco pa rin ang mga otoridad kung saan nga ba nagmula itong bulto-bultong kontrabandong nasabat na ito dito sa Litagtag, Batangas. Mag-aalas 8 ng umaga kanina nang harangin sa checkpoint ng Alitagtag Police ang van na ito sa bahagi ng barangay Pinagkurusan, Alitagtag, Batangas. Ayon sa pulisya, naging kahina-hinala ang kilos ng 47 anyos na driver nang hingin ang driver's license nito. At nang tingnan ang loob ng sasakyan, makikita ang mga nakabalot sa plastic na karga ng van. Halos mapuno rin ang likurang bahagi nito. Tinanggal ang nakabalot na plastic at tumambad sa otoridad ang daan-daang sealed container na naglalaman ng hinihinalang shabu. Ayon sa Alitagtag LGU, regular ang isinasagawang checkpoint sa lugar. Kahit madaling araw, may checkpoint talaga kami. Hindi namin napapawala yan. Direktiba rin ng mga nasa taas yan, ng mga PNP sa province, sa region. So, and then kami, may instruction kami sa kapulisan na talagang maging yung pag-igtingin yung kanilang checkpoint. Ayon sa otoridad, tinatayang nasa higit kumulang 2 tonelada ang nasabat na shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 13.3 bilyong piso. Ito na ang pinakamalaking halaga ng droga na nasabat ng pulisya sa bansa ayon kay Secretary of the Interior and Local Government Benhur Abalos Jr. Ito na siguro ay makasaysayang pinakamalaking huling droga sa kasaysayan ng ating bansa. Ito'y tinatawag nating intelligence-driven na checkpoint na ginawa dito ng Alitagtag Municipal Police. Lumalabas sa initial screening test na kinonduct ng PDEA
na ang confiscated ay na mga drugs ay nag-test ng positive sa methamphetamine hydrochloride. Ayon sa otoridad, nagmula ang sasakyan sa bahagi ng Santa Teresita at patungong Lipas City. Walang binanggit ang pulisya kung saan eksaktong dadalhin ang mga illegal na droga pero posible raw na ide-deliver ito sa NCR. Pansamantalang ide-detine ang suspect sa Alitagtag Police Station. Hindi na nakakuha pa ng ibang detalye ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa suspect. Hindi na siya pinayagang magsalita pa ng pulisya. Pero ayon sa suspect, hindi raw niya alam na illegal na droga ang kanyang ide-deliver. Honestly, I was just trying to make money. That's it. It's a delivery, pick-up delivery, 6,000. Patuloy pang nagsasagawa ng investigasyon kung may iba pang kasamahan ang nahuling suspect at kung saan ito dadalhin. For me, what is important right now ay ma-inventaryo kagad ito, idaan sa tamang proseso at immediately i-destroy kagad ito, sirain kagad ito. Sunugin o ano kaagad. Basta we would just follow whatever is in the law. Po dun sa paghuli ng drugs. Ang pangako po namin as dito our President, we want to have 100% drug-free community po. So makakaasa po kayo na matatag po yung PNP natin sa pamumuno po ng ating minamahal nating SILG. Ace, hanggang sa mga oras na ito, patuloy pa rin tinitimbang ng mga otoridad itong mga nasabat na kontrabando dito sa aking likuran. At ayon sa mga otoridad, wala pa sa kalahati ang mga natitimbang na kontrabando. Ngunit oras na matapos ang inventaryo dito sa Alitagtag, Batangas ay dadalhin ang mga nasabat na kontrabando sa Crime Lab sa Camp Crame upang pagkatapos ng kaso ay susunugin o sisirain. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Sa ibang balita, maghapong nakadisplay sa Plaza Mabini ang mga larawan ng iba't ibang coral reefs, mangrove trees, flora at sea species na matatagpuan sa Batangas City na nagpapatunay ng pagkakaroon ng biodiversity sa lungsod. Bahagi ito ng pakikisa ng Batangas City LGU ngayong Earth Month. Taunan itong isinasagawa ng lokal na pamahalaan bilang suporta at pagsusulong sa tamang pangangalaga sa kalikasan. Tema ng selebrasyon ngayong taon ang Earth versus Plastics. Kaya hinihikayat ang publiko na umiwas sa paggamit ng mga plastic na nakakasira sa kalikasan. Layon din ang aktibidad na maging plastic-free planet ang mundo para na rin sa mga susunod pang henerasyon. Isang linggong magtatagal ang aktibidad. Mga kapuso, bukas Martes, April 16, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Batangas City at Taysan, Batangas mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon, bunsod ng manual load dropping o rotational brownout. Samantala sa Tanawan City at Rosario, Batangas, mawawalan din ng supply ng kuryente sa ilang barangay mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng paglilipat ng mga poste at extension ng mga linya. Mga kapuso, asahang magpapatuloy ang napakainit na panahon sa halos buong Pilipinas. Dulot pa rin yan ang umiiral na easterlies o yung hangin na dumadaan sa karagatang Pasipiko. Ang heat index posibleng umabot hanggang 40 degrees Celsius sa maraming lugar. Base sa datos ng Metro Weather, kahit maalinsangan ay may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Southern Luzon gaya ng Occidental Mindoro. Maaari ding ulanin ang iba pang bahagi ng bansa kapag nagkaroon ng localized thunderstorms. Nakabili na si Sparkle Sofia Pablo ng sariling sasakyan. Samantala emosyonal si makiling star Derek Monasterio sa nalalapit na pagtatapos ng serye. Narito ang report ni Hazel Alviar. Passenger princess no more ang Sparkle star na si Sofia Pablo dahil matapos lang ang kanyang debut noong nakaraang linggo, nakabili na siya ng sarili niyang sasakyan. Ilang celebrities naman ang nagpaabot ng kanilang pagbati, kabilang na syempre ang kanyang on-screen partner na si Allen Ansay na muli niyang makakatambal sa kanilang upcoming series. Hindi naman mapigilan ng Sparkle leading man na si Derek Monasterio na maging emosyonal sa pagtatapos ng kanilang high-rating afternoon soap na Makiling kasama ang on-screen love team na si Elle Villanueva. Kasama niya sa second last taping day ang kanyang co-stars na sina Elle Villanueva, Christopher Martin at Thea Tolentino. Matatandaan kamakailan lang nang ibinahagi rin ni Elle sa kanyang mini-vlog na malapit na ngang magtapos ang kanilang taping days.
Samantala may bago kang aabangan sa GMA Prime dahil ang sexy actress na si Angela Kang magiging bahagi ng Black Rider. Gaganap siya dito bilang si Nympha. Sa isang teaser video na inilabas ng programa, makikita ang karakter ni Angela na patakbo-takbo at paikot-ikot habang nakasuot ng puting kamison. Sino kaya si Nympha at ano ang papel niya sa buhay ni Elias? Abangan yan sa Black Rider pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.